Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong segment na ATD. Ano ang totoo dito? Ito po ang aking bagong segment. Kasi grabe ang fake news, mga kabunyog. Ano? Grabe ang disinformation. Kaya madalas nagtatanong sa akin ang ating mga viewers, Torny, anong totoo dito? Kaya naisipan kong gumawa na ng segment na ito, ATD. Ano ang totoo dito? Ayan, mga kabunyog, kaya lagi nyo na po itong susubaybayan, itong aking segment na ito, bago po ito, mapapanood nyo po ito sa Veritas, Veritas YouTube channel. Kaya kung hindi po kayo naka-subscribe sa bagong YouTube channel kong ito, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Ayan. Mga kabunyog, mga kababayan, ito, pag-usapan natin itong si Sara Duterte, naglabas ng statement, na tungkol doon sa nangyari sa Tuboso, yung nangyari sa Tuboso, Negros Occidental. Ah, mga kabunyog, ay itong si Sara Duterte, ang tono ng statement niya, akala mo sa sarili niya presidente na. Akala mo sa statement niya, akala mo presidente na siya ng Pilipinas. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung kanyang statement, basahin natin. Sabi niya, sabi dito, on behalf of the Office of the Vice President, I extend my commendation to the brave men and women of the 79th Infantry Battalion of the Philippine Army under Lieutenant Colonel Eric Alfonso for your recent successful combat operation. Your courage, discipline, and unwavering commitment to safeguarding our communities are worthy of the highest respect. This achievement reflects not only your operational excellence, but also your dedication to upholding peace, security, and the rule of law. Ito na yan yung sinasabi ko. Under my leadership, sabi niya under my leadership, we recognize the sacrifices you make in service to the nation. May this accomplishment continue to inspire unity and strengthen our collective efforts toward lasting peace and development. Unang-una, hindi ka pa presidente ng Pilipinas. Parang under my leadership, under daw sa leadership niya. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi itong vice presidente ng Pilipinas. Parang siya na yung nagdadirect sa Armed Forces of the Philippines. Sabi niya, under my leadership. Bakit? Siya na ba yung nagpapatakbo ng Armed Forces of the Philippines? Siya na ba yung Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines? At yung mga ginagawa ng Armed Forces of the Philippines ay siya na ang nagli-lead o nagkukuman under sa kanyang pamumuno? Kasi ang tono ni Sara Duterte, under my leadership daw eh. Matindi, assuming masyado ito. Alam nyo, mga kabunyog, nung isa pa, gumawa rin niya ng statement si Sara. Imagine niyo ang nakalagay sa taas, attention, Office of the President. Yun namang, niya na yon, statement niya na yon, lumalabas na naman doon yung kanyang pagkabratinela. Imagine niyo walang respeto sa Office of the President. Ang nakalagay, attention, Office of the President. Matindi. Matindi itong si Sara Duterte. Itong mga statements niyang ito, sasabihin niya, under my leadership. Ang feeling niya talaga, presidente na siya ng Pilipinas, siya na ang nagli-lead, siya ang namumuno sa Armed Forces of the Philippines bilang Commander-in-Chief kasi under daw sa leadership niya eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Matindi. Kaya feeling ni Sara Duterte sa sarili niya, presidente na kahit nga yung statement niya nung isang araw, hindi marunong magrespeto sa Office of the President. Ang sabi niya doon, hindi daw siya natuloy sa kanyang biyahe sa abroad, sa Europe,
O kasi nga late na daw dumating yung yung ano niya, yung letter sa kanya ng Office of the President na ginagrant yung request niya, yung travel authority. Ah, kasi siyempre kapag official ka ng gobyerno o kaya kahit empleyado ka, hindi ka pwedeng magbiyahe ng walang travel authority. O ngayon, si Sara Duterte aalisan na nung April 23. Hindi siya natuloy. Ngayon, sumulat siya sa Office of the President. Salamat daw sa pag-grant sa kanyang request ng authority to travel. Kaya lang, sa susunod daw, aga-agahan. Matindi Sabi ni Sara yan salamat daw at nag-grant yung kanyang request ng authority to travel pero sa sunod daw aga-agahan. Oh, ganun talaga yung pagkakasabi ni Sara. Ano nga ibang klase nga bratinila Tapos ngayon na naman, ang statement niya na naman, under my leadership. Under daw sa kanyang pamumuno. Kino-commend niya yung army, yung AFP sa mas tagumpay nitong operation doon sa Tubuso, sa Negros Occidental. Oh. Tapos ang sabi niya, under my leadership. Ano ba 'to? Matindi itong vice presidente ito ng Pilipinas. Kaya ano ito mga kabunyog, ibang klase rin. Yung isang statement bratinila, ito naman assuming. Assuming siya dito na siya ay presidente na ng Pilipinas. Dun sa una niyang statement, wala man lang paggalang sa tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Sa susunod daw, aga-agahan naman yung pag-release ng kanyang travel authority. Matindi, bratinela. Ito naman ngayon, assuming. Yan yan si Sara Duterte. Assuming na siya ay presidente na ng Pilipinas. O ito mga kabunyog, sa mga surveys ngayon sunod-sunod ang mga surveys na lumalabas. Yung sa Okta, yung pinakahuli, yung sa Okta Research pataas ng pataas ang survey rating ni dating Vice President, ngayon ay Mayor Leni Robredo. Si Sara naman pababa ng pababa, Yan mga kabunyog ang yan yung latest na ngayon. Yung sa Okta Research, pre-election preferences for the 2028 presidential elections, isinagawa ngayong March 26, si Sara 33%, si Leni 21%, si Isko Moreno 10%, si Raffy Tulfo 9%, si Bam Aquino 4%. Pero yung 33% na yan ni Sara ay 5% yan na pagbaba compared sa fourth quarter ng 2025. Si Leni Robredo, plus 13. Kumpara, yung last kasing survey ng Okta Research ay noong fourth quarter ng 2025. Sa fourth quarter ng 2025, 38% si Sara Duterte. 38% si Sara Duterte. Ngayon, 33 na lang. So ibig sabihin bumaba ng mga kabunyog. Bumaba si Sara Duterte ng 5%. Yan yung niya dito. Si Leni Robredo nadagdagan ng 13% compared nung last quarter ng 2025. Yung first quarter ngayong 2026, 21% na siya. Ay dati 8% lang siya from 8% to 21, ibig sabihin nadagdagan ng 13%. Grabe yan, Grabe yan. Si Bam Aquino si Raffy Tulfo bumaba ng 3%. Si Bam Aquino pareho lang nung fourth quarter, 4%. Si Isko Moreno nadagdagan ng 2. Ang pinakamalaki talaga ang pagtaas, si Leni Robredo. Kasi dati 8% siya, ngayon 21 na.
So 13% ang nadagdag. Si Sara, grabe ang binaba, 5%. From 38 naging 33. So mataas pa rin si Sara compared kay Leni Robredo, pero pababagsak na si Sara. At ginawa itong survey, wala pa itong mga impeachment na ito. Hindi pa gumugulong itong mga presentation na ng mga ebidensya. Kasi nagsimula yung presentation ng ebidensya, ano na, April 14, April 22. Itong survey ginawa March 2026. Ay lalo na siguro kung gagawin ang survey ngayon na. Kaya ano yan mga kabunyog, medyo ano ito kay Sara Duterte. Ibig sabihin, yung pinagmamalaki ng kampo ni Sara na sigurado na si Sarang mananalo sa 2028, hindi. Tingnan nyo Okta Research ito na survey. Hindi pa niya nagdi-declare. Hindi pa nagdi-declare si Leni Robredo. Natatakbo siya. Pero ano na, 21% na sa kanya, 33% si Sara. Lamang pa si Sara, pero ang tinaas ni Leni 13%, si Sara bumaba ng 5%. Hindi pa yan isinagawa pa lang ang survey nitong March. Ay kung isasagawa ang survey sa June. Kasi sa June, ibig sabihin naganap na yung mga sa impeachment. Lalong babagsak si Sara Duterte niyan. Sigurado yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, yung sinasabi ng kampo ni Sara Duterte na sigurado na si Sara magiging presidente sa 28 kasi napakalakas nito sa survey. Ayan. Pinapakita na mismo dito na hindi, pabagsak na nga eh. Samantalang si Leni Robredo pataas, hindi pa yan nagdideklara. Reluctant pa yan. Pero tumaas ng 13%. Kaya malinaw dito mga kabunyog, mga kababayan, na ito? Pabagsak na itong si Sara Duterte. Lalo na after nitong impeachment na to. Kasi ginawa yung survey na yan. Bumagsak na nga si Sara ng 5%. March. Yung March 2026, wala pa itong presentation ng itong kay Madriaga, itong sa AMLAC, itong sa Lenya, hindi pa. Ngayon pa lang na April yan eh. Kaya ito mga kabunyog, delikado ito. Wala. Pabagsak na yan si Sara Duterte. Yan ang malinaw dyan. Yung sinasabi nilang parang sigurado na si Sara, lalo na after nitong impeachment na ito. Damage goods na yan si Sara Duterte. Na yan? Nahuhubaran na ngayon pa nga lang. Grabe, hindi makapaniwala ang ating mga kababayan. Grabe pala ang yaman ni Sara Duterte, bilyonaryo. Ay saan naman galing yan mga pera na yan? Ano ba naman, magiging bilyonaryo ka ba? Ang trabaho mo sa gobyerno, vice mayor, mayor, vice president, hindi ka magiging bilyonaryo sa ganun. Kaya ito yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito. Si dating overall deputy ombudsman Melchor Arthur Carandang, dapat wag kalilimutan ito. Dapat laging alalahanin ang naging kontribusyon ni dating overall deputy ombudsman Melchor Arthur Carandang sa laban na ito kay Sara Duterte o sa mga Duterte. Alam naman natin ang history ni Carandang. Nung panahon na presidente si Digong at si Trillanes ay ini-expose niya na yung mga sa Anti-Money Laundering Council, yung mga deposito sa bangko, yung mga bank accounts ni Duterte, ni Sara, ni Lapulong. Yan? Yung present ni Trillanes, dati niya nang hawak yan noon. Kaya lang siyempre, hindi naman siya nakakabilong mailabas yun kasi presidente si Duterte. Kaya nga 'di ba, yung sinabi ni Trillanes na tuwang-tuwa siya, na na-vindicate siya. Kasi dati niya nang hawak yung mga impormasyon na yan noon pa. Kaya lang walang naniniwala sa kanya noon eh. Tapos may isa naman na naglabas ng mga data niyang AMLAC, si Carandang, parang noon pa kino-confirm niya na totoo nga yan, maraming deposito sa account ni Presidente pa noon Duterte at si Sara Duterte. Kaya lang ang ginawa dito kay Melchor Carandang, pinasibak ni Duterte. Pag-upo ni Martires, sinibak yan. Ano yan mga kabunyog? Kawawa nga kasi nasibak siya
kumbaga dishonorable yung pagka-dismiss niya, ginawan talaga ng paraan. Kaya wala siyang matatanggap na pension, oh, yung mga ano niya, yung mga retirement ano niya, wala. Talagang tinanggal siya. Kawawa itong si Karandang. Kaya dapat ano, sa panahon ngayon na nakikita natin itong mga anong ito, itong mga ebidensya laban kay Sara Duterte, ang nakikita natin si Trillanes na nagsakripisyo diyan. May isa pang taong nagsakripisyo diyan nung panahon na presidente pa si Duterte. Yan ay si dating overall Deputy Ombudsman Arthur Caranda. Kaya wag nating kalilimutan ang kanyang sakripisyo din. Nakipaglaban siya diyan sana noon na noon pa mailabas na nga sana yan. Kaya lang yun na nga eh. Pinag-initan talaga siya ni Duterte at ginawa talaga ang lahat ng paraan na masibak siya. Ha? After ni Conchita Carpio Morales. Kasi after ni Conchita Carpio pumalit na si Martires. At ito na, nasibak na itong si overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Kaya sa ngayon, kasi nung nakaraang April 22, nakita natin yung kahalagahan ng mga datos na galing sa mga data na galing sa AMLAC. Mga ano, ang tandaan lang natin noon pa man, sinaliksik na yan, nakita na yan ni overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang, kaya lang hindi siya binigyan ng pagkakataon na maipresent yan. Hindi katulad ngayon. Ngayon na mayroon ng impeachment, yung representative o executive director ng AMLAC, si Attorney Ronel Binaventura, nakapag-present ng ano niya. Kaya sinaluduhan siya. Itong si Melchor Carandang hindi noon nakapag-present eh. Pinag-initan pa at tinanggal pa. Kaya ano ito, hindi natin alam ano na bang status ni Melchor Carandang. Sana alamin din niya ng ano ng House of Representatives para kung wala man lang yan natanggap na ano, maanuhan din, matulungan kasi yung sakripisyo niya din. Actually, sinibak siya sa pwesto dahil talaga sa ginawa niya na nag-imbestiga siya tungkol nga doon sa mga unexplained wealth ni Digong sa kanang pamilya Duterte. Siya ang unang nagsaliksik niya noon, itong si Karandang. At nung may nakuha na nga siyang mga data na talagang magpapatotoong totoo nga, grabe ang deposito sa bangko nila Rodrigo Duterte at ng pamilya nito, yun na, doon na siya pinag-initan. Sinibak siya. Kaya dapat wag natin kalilimutan, lagi nating alalahanin ang sakripisyo din ni Melchor Carandang. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.